Kapatid, alam mo ba kung saan ka nga ba patungo sa iyong espiritual na buhay? Ngayong umaga na ito, may tanong ako sa iyo na kailangan mong sagutin ng buong katapatan. Hindi ito biro, hindi ito simpleng sermon na maririnig mo at makakalimutan pagkatapos ng serbisyo. Ito ay tungkol sa iyong kalagayan sa harapan ng Diyos ngayong araw na ito. Isipin mo ang isang bangka sa gitna ng dagat, walang galaw, walang paddle, walang makina. Sa simula, akala ng mga nakasakay ay okay lang. Sabi nila, sandali lang ito, tatahimik lang muna ang dagat. Pero habang tumatagal, napapansin nila na unti-unti silang napalayo sa dalampasigan. Hindi nila naramdaman. Walang malakas na alon, walang bagyo. Pero ang katotohanan, dinala sila ng agos palayo mula sa kanilang destinasyon. Ito ang tinatawag sa Hebreo 2 versikulo 1. Kaya kailangang magpakabantay tayo sa mga bagay na ating narinig upang huwag tayong mapadpad. Ganito rin ang nangyayari sa espiritual na buhay ng maraming Kristiyano. Walang biglaang paglayo, walang malakas na rebelyon, pero unti-unti, paisa-isang araw, lumalayo na sila sa Diyos. At ang pinakadelikado, hindi nila napapansin. Akala nila okay pa rin sila. Pero ang realidad, ang puso nila ay nagdrift na at ang presensya ng Diyos ay unti-unti nang nawawala sa kanilang buhay. Ngayong araw na ito, tutulungan kitang makita ang 4 na senyales na lumalayo ka na sa Diyos. At hindi ko ito sasabihin para takutin ka. Sinasabi ko ito dahil mahal ka ng Diyos at gusto niyang bumalik ka sa Kanya bago pa maging huli ang lahat. Dahil ang Diyos, kapatid, ay hindi Diyos ng kondemnasyon. Siya ay Diyos ng restoration. Siya ay Diyos ng second chances. At kung ikaw ay nakakaramdam ng kakulangan sa iyong relasyon sa Kanya, alam mo ba? Ito ang tamang oras para bumalik. Unang senyal, nawala ang sigasig sa pananalangin at pagbasa ng salita. Kapatid, ang unang senyal na lumalayo ka na sa Diyos ay napakasimple pero napakasakit sa puso. Ito ay nang nawala na ang sigasig mo sa panalangin at sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isipin mo ang mga unang araw mo bilang Kristiyano. Naalala mo pa ba? Gising ka pa ng alas 5 ng umaga, hindi dahil may alarm clock, kundi dahil ang puso mo ay gustong makipag-usap sa Diyos. Ang Biblia ay hindi librong binubuksan mo lang dahil obligasyon. Ito ay treasure na bawat pahina ay puno ng mga pangako, puno ng pag-asa, puno ng buhay. Ang bawat salita ay parang tubig sa taong nauuhaw. Ang bawat talata ay parang tinapay sa taong nagugutom. Pero ano ang nangyari? Unti-unti, ang panalangin mo ay naging maikli, naging routine, naging mechanical. Kung dati, nagdarasal ka ng may damdamin, ngayon parang sinasabi mo na lang, Lord, salamat sa araw na ito. Ingatan mo kami. Amen. Tapos, wala nang malalim na pag-uusap, wala nang paghihintay sa sagot, wala nang pagbubuhos ng puso. At ang Biblia? Kung dati, nababasa mo ito araw-araw, ngayon 1 o 2 beses na lang sa isang linggo. O baka hindi mo na nga binubuksan. Nakatago na lang sa ibabaw ng lamesa, balot sa alikabok. At ang excuse mo? Wala akong oras, busy ako sa trabaho, pagod ako. Pero kapatid, alam mo ba ang totoo? Hindi ito dahil sa busy schedule. Ito ay dahil unti-unti nang lumalamig ang puso mo sa Diyos. Tingnan natin ang sinabi ng Diyos sa iglesia ng Efeso sa Apokalipsis 2 versikulo 4. Sabi ng Panginoong Hesus, "Datapuat mayroon akong laban sa iyo, sapagkat iniwan mo ang iyong unang pag-ibig." Ang iglesia ng Efeso ay hardworking, may doktrina, may pag-unawa. Pero ang problema, nawala na ang pagmamahal. Ginagawa pa nila ang mga gawain, pero ang puso ay wala na. Ito rin ang nangyayari sa iyo. Pumupunta ka pa rin sa simbahan, kumakanta ka pa rin ng mga awit, pero ang puso mo ay wala na. Ang damdamin ay hindi na tulad ng dati. At ang pinakamahirap, hindi mo naramdam ang presensya ng Diyos.
Sa awit 63 versikulo 1, sinabi ni David, "O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Masisikhay kong hahanapin ka. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Humihihibik sa iyo ang aking laman, sa lupang tuyo at tuyot na walang tubig." Ganito ang puso ng taong nagugutom at nauuhaw sa Diyos. Pero kapag lumalayo ka na, ang puso mo ay nawawalan na ng uhaw, nawawalan na ng gutom. At ang nakakatakot, okay lang sa iyo. Maraming spiritual leaders ang nagtuturo na ang pinakadelikado sa spiritual drift ay hindi ito dahil sa biglaang pagrebelde. Ito ay dahil sa unti-unting paglamig. Parang cancer. Hindi mo napapansin hanggang sa malala na. At totoo ito, ang unang senyal ay simpleng bagay, ang panalangin at pagbasa ng salita. Pero kung pabayaan mo ito ang magiging daan sa mas malalim na pagkalayo. Nagsimula ito kay Samson. Nabasa mo ba ang kanyang kwento sa Hukom 16? Si Samson, ang pinakamalakas na lalaki sa Israel, ay unti-unting lumayo sa Diyos, hindi dahil sa isang malaking kasalanan lang. Ito ay dahil sa mga maliit na desisyon, mga maliit na kompromiso, hanggang sa dumating ang araw na sinabi sa kanya ni Delilah ang lihim ng kanyang lakas. At alam mo ba ang nakakalungkot na bahagi ng kwento? Sabi sa Hukom 16 versikulo 20, "At siya'y nagising sa pagkakatulog at sinabi, lalabas ako na gaya ng dati at aakisin ko ang aking sarili." Ngunit hindi niya nalalaman na nilisan na siya ng Panginoon. Hindi niya alam na wala na ang Panginoon. Ganito rin ang nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon. Akala nila okay pa sila. Akala nila nandoon pa rin ang Diyos. Pero ang katotohanan, dahil sa kanilang prayerlessness, dahil sa kanilang pagpabaya sa salita, unti-unti nang umalis ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam na wala na ang dating sigasig mo sa panalangin at sa salita, ito ang first warning sign. Huwag mong ipagpaliban. Dahil kapag patuloy mong pinapabayaan ito, ang susunod na hakbang ay mas malala pa. Ikalawang senyal, lumalamig ang puso sa Diyos at nawawala ang first love. Ang ikalawang senyal na lumalayo ka na sa Diyos ay kapag lumalamig na ang puso mo at nawawala na ang first love mo sa Kanya. Tingnan mo ang parabola ng asawang mag-asawa. Sa simula ng kanilang relasyon, ang lahat ay perpekto. Ang mga mata nila ay puno ng pagmamahal. Ang bawat oras na magkasama sila ay espesyal. Ang bawat pag-uusap ay puno ng excitement. Walang pagod, walang reklamo. Basta't magkasama lang sila, okay na. Pero paglipas ng mga taon, ano ang nangyayari? Unti-unti, ang pagmamahal ay nagiging routine. Ang mga dates ay nawawala. Ang mga pag-uusap ay nababawasan. Ang mga sweet messages ay nagiging ano ulam o nasaan ka na. Wala nang malalim na koneksyon at ang pinakamasakit, okay lang sa kanila. Hindi nila napapansin na lumalamig na ang relasyon. Ganito rin ang espiritual na kalagayan ng maraming Kristiyano. Naaalala mo pa ba ang unang araw na nakilala mo si Jesus? Ang saya sa puso mo? Ang excitement na ibahagi ang good news sa iba? Ang pagnanais na maglingkod, na magbigay, na sumunod sa lahat ng sinasabi ng Diyos? Walang imposible sa iyo noon. Walang masyadong hirap. Basta para sa Diyos gagawin mo. Pero ngayon, lumalamig na ang puso. Ang worship ay naging routine. Ang paglilingkod ay naging obligation. Kung dati, excited kang pumasok sa bahay ng Diyos, ngayon tinatanong mo pa sa sarili mo, kailangan ba talagang pumunta? Kung dati, buong puso mong inaabot ang kamay mo sa iba para sa ministry, ngayon ang tanong mo, ano bang mapapala ko dyan? Ito ang lukewarm Christianity. Ito ang pagiging maligamgam. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol dito? Sa Apokalipsis 3, versikulo 15 hanggang 16, sinabi niya sa iglesia ng Laodicea, "Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Sana'y malamig ka o mainit. Kaya't sapagkat ikaw ay maligamgam at di mainit o malamig man, ikaw ay aking iluluwa sa aking bibig."
Nakakagulat, di ba? Ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong maligamgam. Mas gusto pa niya ang cold kaysa sa lukewarm. Bakit? Dahil ang taong malamig ay alam niya na may problema siya. Pero ang lukewarm, akala nila okay pa sila. Akala nila mabuti pa rin ang kanilang kalagayan. Pero sa mata ng Diyos, nakakasuklam sila. Ang lukewarm Christian ay yung pumupunta pa rin sa church, pero walang genuine na pagnanais na sumamba. Ang lukewarm Christian ay yung nag-aambag pa rin financially, pero walang tuwa sa pagbibigay. Ang lukewarm Christian ay yung gumagawa pa rin ng ministry, pero walang pag-ibig sa mga taong pinaglilingkuran. Lahat ay ginagawa dahil kailangan, hindi dahil gusto. Kapatid, ito ang pinakadelikado. Dahil sa ganitong kalagayan, akala mo okay ka pa. Akala mo Christian ka pa rin. Pero ang Panginoon ay nakikita ang puso. At sa harap ng Diyos, ang taong walang genuine love, ang taong gumagawa lang para magpakitang tao, ay parang walang ginagawa. Naaalala mo pa ba si Simon Pedro? Sa Mateo 26, noong huli ng gabi bago hulihin si Jesus, sabi ni Pedro, "Kahit na lahat ay magsitalikod sa iyo, ako'y hindi magtataksil kailanman." Pero ano ang nangyari? Nang hulihin na si Jesus, 3 beses na itinanggi ni Pedro ang Panginoon. Bakit? Dahil ang confidence niya ay base sa sarili niyang lakas, hindi sa Diyos. Pero ang maganda sa kwento ni Pedro, noong muling nabuhay si Jesus, hiningian niya si Pedro ng 3 pagkakataon na sabihin ang pagmamahal niya. 3 beses na itinanggi. 3 beses din na nagkaroon ng opportunity na mag-reaffirm. At sa Juan 21, versikulo 17, noong 3 tanong ng Panginoon, "Mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, hindi dahil nag-aalinlangan si Jesus, kundi dahil nakita niya ang sarili niyang kahinaan. Kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam na lumalamig na ang puso mo, kung nawawala na ang first love mo sa Diyos, ito ay second warning sign. Hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang bumalik, pero kailangan mong kilalanin ang problema. Kailangan mong aminin sa Diyos, "Lord, nawala na ang dating sigla ko. Nawala na ang dating pagmamahal ko. Tulungan mo akong bumalik." 3 senyal, hinahayaan ang kasalanan at nawawala ang conviction. Ang 3 senyal na lumalayo ka na sa Diyos ay kapag hinahayaan mo na ang kasalanan sa iyong buhay at nawawala na ang conviction ng Espiritu Santo. Kapatid, alam mo ba ang pinakadelikado sa kasalanan? Hindi ito ang una mong paggawa. Lahat tayo ay nagkakasala. Walang perpekto. Ayon sa Roma 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at nangakulangan sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang problema ay hindi ang pagkakasala. Ang problema ay kapag okay na lang sa iyo, kapag nawala na ang guilt, kapag nawala na ang conviction. Sa simula, kapag nakagawa ka ng kasalanan, ramdam mo ang bigat ng konsensya. Ramdam mo ang conviction ng Espiritu Santo. Hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, alam mong may mali. At dahil sa conviction, dumarating ka sa Diyos, humihingi ng tawad at tumalikod sa kasalanan. Pero ano ang nangyayari kapag patuloy mong ginagawa ang kasalanan? Unti-unti, ang konsensya ay nawawala. Ang conviction ay nag-fade. Ang dati mong ayaw gawin dahil alam mong mali, ngayon ginagawa mo na ng walang guilt. Ang dati mong alam na kasalanan, ngayon sinasabi mo na lang, "Bahala na. Lahat naman tayo ay nagkakasala. Small thing lang ito." Ito ang nangyari kay Haring Saul. Sa unang Samuel 15, binigyan siya ng Diyos ng specific na instruction. Patayin ang lahat ng Amalesita, pati na ang kanilang mga hayop. Simple instruction. Pero ano ang ginawa ni Saul? Iniligtas niya ang hari at ang mga pinakamahusay na hayop. At alam mo ba ang sabi niya kay Samuel? "Ginawa ko ang utos ng Panginoon."
pero hindi totoo. Nagsinungaling siya. At ang nakakasakit pa, akala niya okay lang. Wala siyang guilt. Sabi ng Diyos sa unang Samuel 15 versikulo 22 hanggang 23, nagsabi si Samuel, "Matutuwa baya ang Panginoon sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang pagsuway ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang pagmamatigas ay gaya ng kalikuan at idolatriya. Sapagkat iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, itinakuwil ka rin naman niya na maging hari." Ganito kaseryoso ang kasalanan sa mata ng Diyos. Hindi ito joke. Hindi ito small thing. Kapag hinahayaan mo ang kasalanan, unti-unti kang nakikipagkasundo sa dyablo. Unti-unti kang nawawala sa tamang daan. At ang pinakadelikado, nawala na ang conviction. Wala ka nang nararamdaman. Tingnan mo rin si Solomon. Isa siya sa pinakamatalinong tao sa mundo. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan, kayamanan at kapangyarihan. Pero ano ang nangyari? Sa unang hari 11 versikulo 1 hanggang 4, nabasa natin na nag-asawa siya ng maraming babaeng dayuhan at ang mga babaeng iyon ay nag-udyok sa kanya na sumamba sa ibang Diyos. At ang nakakasakit, ginawa niya. Ang taong may pinakamalalim na kaalaman tungkol sa Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapatid, kung ikaw ay may kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa inamin at hindi mo pa iniwan, ito ang third warning sign. Baka sabihin mo, small thing lang naman ito. Pero alam mo ba? Ang malalaking pagkakasala ay nagsisimula sa mga small things. Ang adultery ay nagsisimula sa isang tingin. Ang pagnanakaw ay nagsisimula sa small lies. Ang pagka-addict ay nagsisimula sa isang try. At ang nakakatakot, kapag tumagal ang kasalanan sa buhay mo, ang puso mo ay tumitibay. Ang Hebreo 3 versikulo 13 ay nagsasabi, "Kundi ay ipangaral ninyo ang isa't isa sa araw-araw habang tinatawag na ngayon. Baka ang sino man sa inyo ay mga tigas sa daya ng kasalanan." Ang kasalanan ay may power na manghikayat, na magsinungaling, na patigasin ang puso mo hanggang sa hindi mo naramdam ang voice ng Diyos. Pero kapatid, kung ikaw ay nakakaramdam ngayon ng conviction habang pinapakinggan mo ito, salamat sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka pa totally lost. Ang Espiritu Santo ay gumagana pa rin sa buhay mo. At ito ang oras para umamin, magsisi at talikuran ang kasalanan. Dahil bago pa maging huli, may pagkakataon ka pa. Ika-4 na senyal. Nag-isa at umiiwas sa pamayanan ng mga mananampalataya. Ang ika-4 at huling senyal na lumalayo ka na sa Diyos ay kapag nag-iisa ka na at umiiwas ka na sa pamayanan ng mga mananampalataya. Kapatid, ang Diyos ay hindi nag-design sa atin na mag-isa. Mula pa sa simula, sabi ng Diyos sa Genesis 2, versikulo 18, hindi mabuti na ang tao'y maging nag-iisa. Kaya ginawa niya si Eva. At ganito rin sa spiritual na buhay. Hindi tayo nag-iisa. Bahagi tayo ng body of Christ. At ang bawat bahagi ay kailangan ng isa't isa. Pero ano ang nangyayari kapag lumalayo ka na sa Diyos? Unang bahagi na iwanan mo ay ang fellowship. Una, ang small group mo. Sabi mo, pagod ako, may meeting pa ako bukas. Pangalawa, ang ministry mo. Sabi mo, may personal problem ako, kailangan kong magpahinga muna. Pangatlo, ang Sunday worship. Sabi mo, manood na lang ako ng online, pareho lang naman. Pero kapatid, alam mo ba? Ang pag-iwas sa Christian community ay isa sa pinakamalalaking sign na lumalayo ka na sa Diyos. Bakit? Dahil ang dyablo ay alam na kapag nag-iisa ka, mas madali kang atakihin. Kapag walang accountability, mas madali kang mahulog sa temptation. Kapag walang encouragement, mas madali kang mawalan ng hope. Sabi sa Hebreo 10 versikulo 24 hanggang 25, at ating gunitain ang isa't isa upang tayo'y magsipamungkahi sa pag-ibig
at sa mabubuting gawa. Huwag ninyong pabayaan ang inyong pagtitipon-tipon gaya ng ugali ng iba, kundi ay magsipangaral kayo. At lalo pa ngang gayon, yamang nakikita ninyo na nalalapit na ang kaarawan. Ang pag-assemble together ay hindi optional, ito ay command. Bakit? Dahil alam ng Diyos na kapag nag-iisa tayo, mahina tayo. Pero kapag magkakasama, mas malakas tayo. Ang Ecclesiastes 4 versikulo 9 hanggang 12 ay nagsasabi, "Maigi ang dalawa kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang paggawa. Sapagkat kung sila'y mga buwal, itataas ng isa ang kaniyang kasama. Ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang ibang tataas sa kaniya. At kung magsitulog ang dalawa, sila nga'y may init, ngunit paanong maiinitan ng isa lamang? At kung ang isa ay mananalo laban sa kaniya, ang dalawa ay makatatayo laban sa kaniya. At ang isang panaling 3 pisi ay hindi agad mababali." Tingnan mo ang example ni Demas. Sa 2 Timoteo 4 versikulo 10, sabi ni Pablo, "Sapagkat si Demas ay iniwan ako, palibhasa'y umibig sa sanglibutang ito at naparoon sa Tesalonika." Si Demas, dating co-worker ni Pablo sa ministry, iniwan ang faith dahil umibig sa mundo. Habang hindi sinasabi ng Biblia ang eksaktong proseso ng kanyang paglayo, batay sa pattern na nakikita natin sa iba, maaaring ito ay nagsimula sa pag-iwas sa fellowship, sa paglayo sa community ng believers, hanggang sa totally nawala sa daan. Ito ang karaniwang landas ng spiritual drift na nakikita natin. Kapatid, kung ikaw ay umiiwas na sa Christian community, ito ang 4th and final warning sign. At ang nakakatakot, kapag totally isolated ka na, mas mahirap nang bumalik, mas mahirap nang makinig sa truth, mas mahirap nang tumanggap ng correction, dahil wala nang tumutulong sa iyo na bumalik sa daan. Pero kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon at nare-realize mo na oo, lumalayo ka na sa Diyos, may magandang balita ako para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Kahit gaano ka pa kalayo, kahit gaano ka pa katagal na wala, ang Diyos ay handang tanggapin ka pabalik. Ang tanong lang ay, handa ka na bang bumalik? Kapatid, ang pagkilala sa signs ay ikalawang bahagi lang. Ang mas importante ay, ano ang gagawin mo ngayon? Paano ka babalik sa Diyos? Halika, tingnan natin ang parabola ng alibugha anak sa Lucas 15 versikulo 11 hanggang 32. Kilala mo ba ang kwentong ito? Ang bata ay humingi ng mana niya, umalis sa tahanan at ginugol ang lahat sa masamang pamumuhay. Nang maubos ang lahat, nakaranas siya ng taggutom. Nagtrabaho siya bilang tagapagpakain ng mga baboy. At sa sitwasyong iyon, sabi sa Lucas 15 versikulo 17, datapuwat nang siya'y magkamalay, sinabi niya, "Gaano karami sa mga aliping tao ng aking ama ang nagsisipagkaroon ng saganang tinapay, at ako'y namamatay dito sa gutom." Napansin mo? Ang unang hakbang sa pagbabalik ay ang realization. Nag-realize siya na may problema. Nag-realize siya na mali ang ginawa niya. Nag-realize siya na mas mabuti pa ang mga alipin ng ama niya kaysa sa kanya. Kapatid, ito ang unang hakbang mo. Kilalain ang problema. Tanggapin na lumalayo ka na sa Diyos. Huwag mo nang idahilan. Huwag mo nang itago. Aminin sa sarili mo, oo, may problema ako. Lumalayo na ako sa Diyos. Ang ikalawang hakbang ay repentance. Sa Lucas 15 versikulo 18 hanggang 19, sabi ng anak, "Titindig ako at paroroon sa aking ama, at sasabihin ko sa kaniya, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong iyong anak. Gawin mo akong gaya ng isa sa iyong mga aliping tao." Ito ay genuine repentance. Hindi lang sorry, hindi lang acknowledgement, kundi tunay na pagsisisi na nagsasabing, nagkasala ako at handa akong magbago. Ang ikatlong hakbang ay action. Sabi sa Lucas 15 versikulo 20, "At siya'y nagtindig at naparoon sa kaniyang ama.
Hindi siya tumigil sa pagsisisi. Kumilos siya. Umuwi siya. Bumalik siya sa ama. At alam mo ba ang ginawa ng ama? Hindi niya hinintay na lumapit sa kanya ang anak. Habang malayo pa ang anak, nakita na siya ng ama. At tumakbo ang ama papunta sa kanya. Hindi nag-condemn. Hindi nagsalita ng masasakit na salita, kundi nahahabag at tumakbo at dinakma siya sa leeg at hinalikan. Kapatid, ganito ang Diyos. Hindi siya nag-condemn. Hindi siya naghihintay na perpekto kang dumating sa kanya. Habang papalapit ka pa lang, tumatakbo na siya papunta sa iyo. Handang yakapin ka. Handang patawarin ka. Handang ibalik ka sa dating posisyon. Kung ikaw ay lumalayo na sa Diyos, ito ang mga konkretong hakbang na dapat mong gawin. Ngayon, una, bumalik sa panalangin. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, iluhod mo ang sarili mo at sabihin, Lord, humihingi ako ng tawad. Lumalayo na ako sa iyo. Matagal na akong hindi nakikipag-usap ng maayos sa iyo. Tulungan mo akong bumalik. Ikalawa, bumalik sa salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia mo. Basahin mo. Kahit isang chapter lang sa simula. Ang salmo, ang awit, ang gospel, kahit ano. Hayaan mo ang salita ng Diyos na mag-speak sa puso mo. Ikatlo, iwanan ang kasalanan. Kung may specific na kasalanan sa buhay mo, talikuran mo ngayon. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Sabi sa unang Juan 1 versikulo 9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at banal upang tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at upang tayo'y linisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, bumalik sa Christian community. Tumawag sa pastor mo. Tumawag sa small group leader mo. Sabihin mo, may problema ako. Kailangan ko ng tulong. Huwag kang mag-isolate. Bumalik sa fellowship. Dahil ang healing ay nangyayari sa community. Ikalima, magpakumbaba. Tanggapin na hindi mo kayang gawin ito mag-isa. Kailangan mo ng grace ng Diyos. Kailangan mo ng power ng Espiritu Santo. At nasa Roma 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kahit gaano ka pa kalayo, kahit gaano ka pa katagal, ang Diyos ay naghihintay. Ang tanong ay, handa ka na bang bumalik? Alam ko, baka nakaramdam ka ng guilt habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito. Baka nasabi mo sa sarili mo, totoo, lumalayo na ako. Ang tagal ko nang hindi nakikipag-usap ng maayos sa Diyos. Baka umiiyak ka ngayon dahil nare-realize mo kung gaano ka nakalayo. Kapatid, ngayong umaga na ito, nais kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay hindi Diyos ng kondemnasyon. Siya ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng bagong simula, Diyos ng restoration. Pero kapatid, pakinggan mo ang mensahe ng puso ng Diyos para sa iyo ngayong araw na ito. Bumalik ka. Hindi pa huli ang lahat. Sa Jeremias 3 versikulo 22, sabi ng Panginoon, kayo'y magsibalik, kayong mga mapanghimagsik na anak, at aking papagalingin ang inyong pagtalikod. At sa Joel 2 versikulo 12 hanggang 13, ngunit ngayon pa, sabi ng Panginoon, kayo'y manumbalik sa akin ng inyong buong puso at may pag-aayuno at may pagtangis at may pagtangis. At inyong pagpunitin ang inyong puso at huwag ang inyong mga suot at magsipanumbalik kayo sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya ay mahabagin at mabait, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan. Hindi ba napakaganda ng pangakong ito? Ang Diyos ay hindi nagsasabing, maghintay ka muna hanggang maging perpekto ka. Hindi. Sinasabi niya, bumalik ka ngayon at papagalingin kita, papatatawarin kita, i-restore kita. Alam mo ba? Maraming Kristiyano ang natatakot bumalik dahil naiisip nila, baka hindi na ako tanggapin, baka galit na sa akin ang Diyos. Pero mali iyon.
Ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos ay puno ng compassion, puno ng mercy, at habang malayo ka pa, hinahanap ka na niya. Sa Ezekiel 34 versikulo 16, sabi ng Panginoon, "Aking hahanapin yaong nawawala, at aking pauuwiin yaong naligaw, at aking tatakdahan yaong nasugatan, at aking papangyarihin yaong mahinang sakitin." Ang Diyos ay hindi lang naghihintay, Siya ay aktibong humahanap sa iyo. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakakarinig ng voice ng Diyos ngayong araw na ito, huwag mong patigasin ang puso mo. Tumugon ka, bumalik ka. Dahil ang Diyos ay nag-aantay na yakapin ka. Nag-aantay na patawarin ka. Nag-aantay na ibalik ka sa iyong proper place bilang kanyang anak. Hindi ka nag-iisa sa struggle na ito. Maraming Kristiyano ang dumaraan sa parehong sitwasyon, pero ang importante ay hindi ka hihinto sa pagkilala. Kailangan mong kumilos, kailangan mong bumalik. At nangako ang Diyos na sa sandaling lumapit ka sa Kanya ay lalapitan ka rin niya. Sabi sa Santiago 4 versikulo 8, "Magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo." Simple pero powerful. Ang unang hakbang ay sa iyo. Pero pagkatapos ng unang hakbang mo, ang Diyos ay tatakbo na papunta sa iyo. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong mag-alok ng pagkakataon para sa lahat ng nakikinig. Kung ikaw ay nakakaramdam na lumalayo ka na sa Diyos at gusto mong bumalik ngayong araw na ito, samahan mo akong manalangin. Panginoong Hesus, lumalapit-umalangin kami sa iyo ngayong umaga na ito na may pagpapakumbaba. Alam namin, Panginoon, na lumalayo na kami sa iyo. Alam namin na nawala na ang dating sigasig namin sa panalangin at sa salita. Alam namin na lumalamig na ang aming puso at hinahayaan namin ang kasalanan na manahan sa aming buhay. Panginoon, humihingi kami ng tawad. Hindi namin sadya, pero alam namin na may pagkukulang kami. At ngayong araw na ito, Panginoon, gusto naming bumalik sa iyo. Salamat, Panginoon Jesus, dahil habang malayo pa kami, hinahanap mo na kami. Salamat dahil hindi mo kami sinukuan. Salamat dahil ang puso mo ay puno pa rin ng pag-ibig para sa amin kahit na nagkasala kami. Panginoon, tulungan mo kami. Ibalik mo ang dating sigasig namin sa panalangin. Ibalik mo ang pagmamahal namin sa salita. Patabain mo ang aming mga puso. Tanggalin mo ang kasalanan sa aming buhay. At dalhin mo kami pabalik sa fellowship ng mga mananampalataya. Panginoon, nangako ka na kapag lumapit kami sa iyo, ay lalapitan mo rin kami. Kaya ngayong araw na ito, lumalapit kami. Yakapin mo kami, patawarin mo kami, at i-restore mo kami sa tamang relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi pa huli ang lahat. Salamat dahil may second chance. Salamat dahil puno ka ng grace at mercy. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Kapatid, kung nanalangin ka kasama ko, tandaan mo, ang Diyos ay narinig ka. At ngayong araw na ito, magsimula ka ng bagong buhay kasama niya. Hindi hihinto sa pananalangin, kundi bumalik ka sa mga konkretong hakbang na binanggit natin. Bumalik sa salita, iwanan ang kasalanan, bumalik sa fellowship, at hayaan ang Diyos na gumawa sa buhay mo. At bago tayo mag-end, gusto kong hilingin sa inyo, kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, paki-like at paki-subscribe sa channel. Hindi para sa akin, kundi para sa iba pang tao na kailangan din nitong marinig. Share this video dahil baka may kakilala kang lumalayo na rin sa Diyos at kailangan niyang marinig ang mensaheng ito. God bless you, kapatid. Hanggang sa muli.